hindi ganun-ganun lang na boxer na makakatalo sa atin. Siyempre, pamangkin yun ng manager natin, protektahan niya talaga boxer niya. Pero yung mga kabusing, Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. sa sunod na taon, totoo ba ang kumakalat na balita sa mga boxing media? Senior insider for Ring Magazine, co-host of Inside Ring Show, Mike Pinger, sinabi nga po nito sa kanyang programa na napag-alaman nito ang kasalukuyang negosasyon dito sa kampo ni Manny Pacquiao at ng kampo ng undefeated former 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. na posibleng mag-rematch ang dalawa sa darating na sunod na taon na ipapalabas nga po ito sa Netflix. Uling naglaban nga po itong si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. taong 2015 kung saan natalo nga po itong si Manny Pacquiao via unanimous decision na hanggang ngayon ay wala pang nakapantay sa ginawa nilang history sa boxing. Ang pinakamalaking kinita sa pay-per-view buys, umabot nga po ito sa $4.6 million. Pero sa ngayon ay isa pa itong malaking usapin dahil alam naman natin na sinabi na ni Floyd Mayweather Jr. na hindi na ito babalik sa pro career kung saan sa mga exhibition match na lang ang kanyang pinapalagan ngayon. At pagdating naman kay Manny Pacquiao, sinabi rin nito na pinaplansa na nila ng kanyang kampo kontra WBA welterweight champion Rolando Romero na alam na rin natin ang pitsa sa sunod na laban ni Manny Pacquiao. Sa ibang balita naman, Jason Casimero, pinagsabihan ni Janrel Casimero na wag na magsalita sa live dahil ito daw ang dahilan sa pagkasira at hindi pagkaintindi ng maayos na mga buzzer nila. Kaya sinabi ni Janrel Casimero kay Jason na ayusin ang pagsalita para malinawan ang mga buzzer sa kanila. May nag-comment naman dito na palitan na daw si Jason bilang isang head coach ni Casimero. At sagot naman ni Alas, ayun, itong napakaganda, kaya papalitan na nito si Kuya Lods. Kaya sa ngayon, naghahanap na si Casimero ng isang trainer na malupit pa dito kay Kuya Lods. Dahil sobrang kalda na daw nito, iba-iba na ang sinasabi sa live. Papansin nga po natin, biro-biro lang ito ni Janrel Casimero. Lalaban na sa iyo. Bigyan natin ng kunting linaw yung mga pag-intindi ng mga buzzer natin na hindi kasi marunong magsalita si Jason, magsalita. Boss, siya talaga ang sumisira sa imahe mo, boss. Alas, pagsabihan mo kasi, uy, patay ka. Pagsabihan ka na dito, ikaw kasi hindi ka marunong magsalita, lagi ka nagsasalita sa mga live. Huwag ka kasi mag-ano sa mga live, sinishare mo pa yung mga live. Magandang plano, magpalit ka na ng trainer. Ayun, pinakamaganda yan. Pinakamaganda, palitan natin yan si Kuya Lods. Sinong gustong pumalit kay Kuya Lods, guys? Palitan na natin to. Sobra na kasing daldal Iba-iba yung mga pinagsasabi. Dapat pag kumuha ka ng ano. Sa ibang banda naman, dito rin natin makikita ang pagiging ama nitong si Janrel Casimero. Kahit nga po maraming nagbas nito sa pagkatalo kay Kinosuke Kameda, ay naisip pa rin itong bilhan ng kanyang mga anak na pasalubong sa pag-uwi nito sa Ormoc. Kaya kahit talo, panalo pa rin ang mga taong nagmamahal dito kay Alas. Bili mo na ako ng mga pasalubong. Pasalubong ng anak ko. Si Shuri at si Queenie Bana, yun. Bili mo na ako dito ng mga pasalubong nila. Marunong na yun pumili kung anong gusto nila Yun lang. Sa ngayon nga po ay pauwi na itong Team Casimero sa Pinas, kung saan dito nga po sinabi ni Casimero sa kanyang live na ang natamo nitong sugat sa kanyang kilay ay hindi nga po galing sa suntok nitong si Kameda. Saad nito, makakasugat ba daw ang ganong suntok na mahina? Kung saan si Casimero na ang nagsasabi na ang sugat nitong natamo ay galing sa headbutt, pero binabaliwala lang niya itong headbutt dahil gusto talaga nitong patulugin itong si Kameda. Ayaw nga po nitong ihinto ang oras dahil sa walang kwentang headbutt dahil gigil na gigil talaga itong si Alas na patulugin itong si Kameda. Yung galos dyan, kakagalos ba yung suntok na yun? Walang alam sa boxing. Alam nyo, hinihidbat ako niya. Pero hindi ko hindi ko ina-accept yung headbutt. Kasi gusto ko patulugin. Putang ina pa Ayaw ko pinapaano pa yung oras. Hinihinto pa ang oras para lang sa headbutt na walang kwenta. Kahit masugatan, sugod. Ganun si Guadualas, ha? Nagsalita naman si Casimero sa tumamang malinis na left hook sa bandang round 6. Sabi nito, kahit gaano pa kalakas ang suntok, ay di dahilan para babagsak siya. Inamin rin ni Casimero na nasaktan siya sa pagkatalo sa laban. Pero kahit ganun ang nangyari,
hindi ganong boksingero daw ang tatalo sa kanya. Siyempre pamangkin daw ito sa kanyang promoter. Talagang pinoprotektahan nila ito. Pero kung lumaban daw ito ng harapan, talagang babagsak ito kahit isang round lang. Pero sa dahilan ng nag-aral daw ito ng takbuhan, kaya nakaligtas itong si Kamida. Napindi ko, masakit na talo tayo. Pero, kahit ganun nangyari, hindi ganun lang na boxer na makakatalo sa atin. Siyempre, pamangkin yun ng manager natin, protektahan nyo talaga boxer niya. Pero hindi naman sa ganun na kahit pinsan niya pa yun o mag-anak. Puta, kung dumikit sa akin yun ng harap-harapan, puta, hindi magtatagal yun. Kahit isang oras o kahit isang round nga Sa ibang banda naman, isa nga po sa maangas pero mapagmahal na Nathaniel Bustamante, aka Salt Papi, matapos nga pong matalo at iba si Casimero sa mga haters nito, ay pinagtanggol nga po nito si Janrel Casimero. Saan nga po nito na kahit natalo si Casimero, ay manatili pa rin itong champion sa mata ng mga nagmamahal nito. Kaya kahit talo man o panalo, proud pa rin siya dito kay Alas. At ito pa ang matindi, tinira ni Salt Papi ang mga haters ni Casimero. Ayon dito, na mas nanalo pa si Casimero sa totoong buhay at mas malamang na mas maganda ang kanyang buhay kaysa karamihan sa mga haters nito sa komento. Ayun talaga, tagos ito sa mga haters ni Casimero, lalong-lalo na sa mga inggit sa narating sa buhay nitong Casimero Brothers. Di natin maikakaila na talagang maganda na ang buhay ni Casimero kahit hindi na ito magboxing. Kaya na nitong tumayo sa kanyang sarili.